الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, bibigyan natin ng reaction ang video na napanood natin kung saan panibago naman na paraan ng pagsasagawa ng sala na napanood natin. At sa ganitong paraan ba ay tanggap ba ang kanilang sala at naisagawa ba ang ganitong paraan ng pagsasagawa ng sala? Na kung saan kapag sila ay nagpapatira pa ay hindi po nila idinidikit ang kanilang noo, ang kanilang ilong, ang kanilang tuhod. So ibinababa lang nila ang kanilang ulo na para bang nakaruko at halos pinapadikit na lang yung kamay sa lupa. So ganito bang paraan ay nangyari na po sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya ay tanggap ba ang kanilang ganitong paraan ng sala? So, ang ganitong paraan po ng pagsasagawa ng sala, wala po ako nakikita na dahilan para gawin nila yan. Kaya naman, ang ganitong paraan po ng pagsasagawa ng sala ay hindi po tanggap. Hindi tanggap. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin." Inutusan ako, sabi niya ng Allah, na magpatira pa ako sa pamagitan ng 7 parte ng katawan ko. So kabilang dito yung noo, dapat makadikit sa lupa. Yung ilong, tinuro niya yung kanyang noo, ang kanyang ilong, ang dalawang palad ng kanyang kamay nakaharap sa kibla, ang kanyang tuhod, at ang mga dulo ng daliri ng kanyang paa nakaharap sa kibla. May mga pagkakataon na kung ang imam ay nagsagawa ng sala, nagsimula ang imam na magsagawa ng sala na nakaupo, so dito, ang mga ma'mum o tayo na nasa likuran ay uupo din tayo. Dahil yun ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay magsala nakaupo, so inutusan ng mga sahaba na umupo sila. Pero kung nagsagawa ng sala ang imam na nakatayo, tapos bigla siyang napaupo, ay hindi tayo pwedeng umupo. Pwede lang tayong umupo kung nagsimula ang imam sa kanyang sala na nakaupo. Pero kung nagsimula ang imam na nakatayo, tapos biglang nagkasakit, at siya ay napaupo, so dito hindi tayo pwedeng umupo. Pero sa ganitong paraan na nakita natin na nagpapatira pa, ibinababa lang ang ulo, hindi po ito yung paraan na pinahintulutan. Na kung saan kapag hindi mo kayang magsujud, ay ibababa mo lang ang ulo mo. Pero ito wala wala silang mabigat na dahilan na ibababa nila yung ulo nila. At hindi pwedeng, halimbawa ang imam hindi niya kaya magsujud, so hindi pwede na yung mga ma'mum hindi magsusujud. Magsusujud din po ang ma'mum kahit hindi kaya ng imam na magsujud. So dito sa paraan na to, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po tanggap ang ganitong paraan po ng pagsasagawa ng sala. Marami silang nalabag nilang pagpapatira pa, nalabag nila yung pag-upo sa after ng pagsusujud, at ganitong paraan po ay wala pong dalil at wala pong katibayan na kung hindi mo kaya magparaan na magsagawa ng sala, ganyan po paraan yung itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang itinuro lamang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag hindi mo kaya magruko, magpatira pa, ay bababa mo lang yung ulo mo. At kung hindi yung kailangan mo pang ibaba yung kamay mo sa lupa na katulad na nakikita natin, hindi po ganyan ang paraan na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito naman ay panibagong mga turo na labag po sa batas ng Islam, at kahit na hindi mo kaya magpatira pa, pero sa ganitong paraan po, hindi po ganitong paraan ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi mo kayang magsala nakatayo, umupo ka. Pag hindi mo kayang kahit na hindi mo kayang tumayo, umupo ka, pero kaya mo magsujud, magsusujud ka pa rin. Hindi ka exempted. Pero kung hindi mo kaya magsujud, ibaba mo lang ulo mo. Ibaba mo lang ulo mo. So yan po yung tinuro
ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi po sa paraan na nakita natin. So ito, yan po yung konting kaalaman. Naway magabayan sila ng Allah at pagpatuloy natin ang pag-aaral at makuha nawa natin ang kaalaman sa mga matutuwid na mga scholar at hindi sa mga kaalaman ng mga ligaw na mga scholar at ligaw ang kanilang sekta. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.